Hi guys! Welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At for today's video nga ay may share ako sa inyong panibagong loan application na nakita ko online kung saan ay binigyan lang naman ako agad ng credit limit na 10,000 pesos. At take note, ito ay may 4.9 na rating. Ang mga pwedeng mag-loan ay 18 up to 60 years old. Isang ID lang ang kailangan at dapat may stable income. At pwede daw bayaran ng 91 up to 180 days ang loan mo. So lahat ng yan ay malalaman natin kung totoo, kaya wag muna kayong magda-download or mag-i-install ng application na to. Payariin nyo muna ako sa may video na to sa pagre-review ko para malaman nyo kung talagang legit nga ba or patuloy kayong ibabaon sa utang. Yung iba kasi dito is nakita lang yung mga magagandang ino-offer na mga loan application ay nag-i-install agad. Kaya ang resulta ay sumasakit ang ulo dahil hinaharas na agad, wala pa man din ang due date. At take note, baka naman 7 days lang din. Kaya samahan nyo ako sa may buong video na to para hindi ka din mapahamak ng sobrang laking interest. Pero syempre bago ang lahat ay kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest sa may unang loan, ay may inilagay ako mga link dyan sa description box sa baba at sa may comment section. Mamili lang kayo dyan at huwag nyo kalimutang basahin yung loan details bago kayo mag-confirm ng loan nyo. Syempre huwag nyo kalimutang sumali sa aking GCash giveaway worth of 1,000 pesos kada buwan yan. Kung paano sumali ay kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko. So, itong loan application ay ProV Peso Loan App Philippines. So, wag kayong magpapalin lang agad sa may mataas na ratings na 4.9 dahil baka mamaya is sila lang din yung mga nagre-rate niyan. So, mamaya malalaman natin yan. At syempre, if ever man na legit ito is, sasabihin ko din sa inyo kung hindi man kayo makapagbayad agad ay haharasin na ba kayo or ipopost ba kayo sa may Facebook? So lahat na yan ay malalaman natin mamaya. Kaya hindi mawawala ang phone number at saka OTP para tayo ay makapag-login. At eto na nga yung bumungad sa may kanilang homepage. Ayan, safe and reliable. So, sana totoo. At merong mga nagpa-pop up dito sa may itaas na congratulations for successfully borrowing 20,500 pesos. And it took only 35 seconds to get the money into the account successfully. Mukhang too good to be true. Subukan natin. So, ayun, apply na agad. At ito yung mga information na kailangan nating i-share sa kanila. So, ayan, province of residence, city of residence, residential, itatype natin, postcode or postal code or zip code. Pagka hindi nyo alam yung postal code ng lugar nyo, ay i-search nyo lang sa may Google postal code of, tas ilagay nyo yung address nyo. Next is educational level, marital status, number of children, at living condition. So, kung ikaw ba ay nakatira kasama yung magulang mo or sariling bahay mo na yan. Next naman ay work information. So, ano yung profession mo? Mamimili ka lang kung ikaw ay isang staff, entrepreneur, self-employed, student, retire, or unemployed. So, syempre, naglalagay sila dito ng options. Ibig sabihin, pwedeng makapag-loan ang student, retire, at unemployed. Well, kung legit ito ay mas mainam dahil marami itong maitutulong sa mga nangangailangan. Next question is, how long have you been working here? Gaano ka nakatagal dyan nagtatrabaho at magkano yung income mo? Monthly salary mo. At next na nga ay emergency contact. Naku, mukhang matatapos tayo dito agad. Ang bilis lang. So, mukhang tama yung fast loan. Dito na tayo sa may emergency contact at 3 lang ang hinahanap nila. Dito, automatic ay meron ng relationship na naka-indicate, hindi ka na mamimili. Kaya, hahanapin mo na lang yung contact number na gusto mo dun sa my phone book mo. So, ito lagi ko sinasabi, if ever na kayo ay maglo-loan or nagbabalak mag-loan, kailangan ay nasa 3 o 5 lang yung nakasave sa my phone book nyo. Para kung hindi naman legit ang ma-applyan nyo, wag naman sana ay para hindi na maharas yung ibang nasa may contact list mo. So, wala na silang maharas dahil 5 nga lang yung inilagay mo. At after ko mailagay ang emergency contact ay naghahanap sila ng email. Ayan, email dito sa may ibaba.
At continue na. Dito naman ay meron ding credit standing about sa mga past loans mo, kung meron man. So, itatanong dito na, is it overdue in the past month? May pamimilian ka lang dyan na yes or no. Maximum overdue days in the past month. Total borrowings in the past month. Saka, the number of loans in the past month. So, ako naman ay pinaglalagay ko dito, no, syempre. So, ayan, no loan, no loan. At continue. Dito ay ID na ang hahanapin nila at ito yung mga tinatanggap nilang ID. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voter's ID, at a health card. Dito sa may first name, middle, last, at gender, ay kusa na siyang ma-fill upan pag kayari mong picturean yung ID mo. So, nag-automatic na siya. At next naman ay face identification. Ayan, magsiselfie ka lang ulit. Kailangan ay maliwanag yung lugar kung nasan ka dahil ang hirap mag-face identification. So, ayun, next is confirm bank account na. Mukhang ito na yung last na step. So, ayan, nag-automatic din yung name dito, yung account type, kung saan mo mare-receive yung ilo-loan mo ay pwedeng e-wallet at bank transfer. Syempre sa may e-wallet, hindi mawawala ang GCash. Ayan, PayMaya, GrabPay, OmniPay. At sa may bank name naman ay ilagay mo lang yung number mo. Tapos ulitin mo lang sa may ibaba. At may lalabas ulit na confirmation dito sa may ibaba para makita mo kung tama ba lahat ng details mo at kung hindi naman ay pwede ulit i-edit. Dito na nga ay nagtaka ko kasi bakit ganito yung lumabas. Walang nakalagay dito na reviewing. So wala akong makita dito na nire-review nila yung loan application ko kasi tapos na. At pinagtataka ko, walang loan details na lumabas. Pero, may lumabas dito na isa pang loan application at ang pangalan ay Pondo Peso na pwede kang makapag-loan ng 800 up to 40,000 pesos. Tinry kong pindutin kasi tinignan ko yung order history nitong Pro V Peso ay walang laman. Ayan, wala dito yung aking isinubmit na application. Kaya ayon, pinindot ko na itong Pondo Peso. At ang lumabas na nga ay, ayan, binigyan nila ako ng 10,000 pesos na credit limit. At ang matatanggap ko ay 9,892. Ang service fee lang ay 8 pesos. At ang interest ay 100 pesos. Sobrang ganda ng ino-offer na to. Pero ito ay 7 days lang. At dito nga ay nagbasa-basa ako at tumingin-tingin ako online about dito sa may Pondo Peso. At ayun na nga, hindi totoo na ito yung natanggap nila. Sobrang laki ng mga hidden charges na matatanggal. At hindi rin 10,000 pesos ang pinaka-credit limit talaga nila. So ayun, medyo nakakalito din itong si Pro V Peso dahil may laman pa na isang loan application which is yung Pondo Peso nga. At hindi naman totoo yung 10,000 credit limit nga. Sa may application naman, tinignan ko yung ratings kung totoo nga ba at eto na nga yung mga nakita ko. At chinek ko na nga yung ratings na to kung talagang maganda dun sa may 4.9 dahil ang taas. At napagkaalaman ko na nga na parang magkakakilala lang yung mga nagre-rate na to dahil halos magkakamukha lang yung mga sinasabi nila at tingnan nyo yung mga pangalan, kakaiba din. Syempre, pag kayo ititingin ng ratings, i-click nyo yung most critical dahil doon lalabas yung pinakatotoo. At eto na nga yung hinahanap ko. Ayan, very very bad experience, mumurahin at iinsultuhin. At pagbabantaan na. So, ayun, i-blur ko na lang din yun dahil medyo hindi maganda. So, ayun, pagbabantaan. At wag nyo daw siyang takutin dahil sa kakapiranggot lang na pinaloan sa kanya. Tapos, agad-agad daw silang naniningil. Wala pang due date ay naniningil na. Ito din yung sabi nung isa, rude collector. So, sorry po ang utang na babayaran pero ang paninira ay hindi kayang bayaran which is talagang super true. Pinahiya ka na nga, babayaran mo pa ba? Tapos, and will change after. So, Face ID and live detection not working. So, eto nga medyo na-try ko din kanina na medyo mahirap. At nag-search din ako online kung meron bang na-post to
wala naman akong nakita, pero sapat na din yung pangaharas na nalaman natin na nangaharas sila at hindi totoo yung mga nilalagay nilang offer dito. Kagaya ng 10,000 pesos, pero hindi naman talaga yun ang ibibigay sa yung credit limit, which is sobrang laki din ng makakaltas. So ayan, hindi ko i-recommend itong loan application na to na itry nyo dahil too good to be true. Pagka kayo ay nagpalin lang dito, kayo lang din ang mahihirapan. Basta malaman nyo na nangaharas yung isang loan application, wag nyo na susubukan. Dahil sobrang dami ding mga legit na loan application, nandito din sa my YouTube channel ko. At mas worth it pang mag-apply sa talagang mga legit kagaya ng Tala, Bilis, G-Loan. Andyan yung lahat sa my YouTube channel ko. So that's it for today's video. Thank you for watching.